Intrada 1, 2, 3, smile. Nag-crave kami ng biko. Masarap to partner ng kape. And itong brand na to, itong Doña Maria na malagkit. Ang ganda niya, yung pagkamalagkit niya talagang purong-puro, wala siyang halong bigas. 2 cup yung niluto ko dyan. Kung ano karami yung rice, yun din yun karami yung tubig. And lutuin natin yan like nagsaing. Nandito tayo sa abroad kaya wala tayong fresh. Meron namang mabibili dito pero mahal and hindi kami basta-basang makaalis. And dala to ni Bel, tong kukumama na to. 4 na piraso, tinitipid-tipid natin. So 2 yung gagamitin natin dito. Yung isang pakete na yun, equivalent yun sa isang pirasong coconut. Gusto ko tong brand na to, itong kukumama, dahil maglalatik talaga siya, magmamantika. Kaso lang, this time, nagtitipid tayo. Hindi natin palalatikin to at ibahin natin yung ating nakasanayang biko. Yung biko na to ay maglalagay tayo ng toppings para mag-melt-melt siya and para meron tayong masunog-sunog konti yung toppings pa. So, naglagay tayo ng 1/2 cup ng brown sugar dyan at meron akong maskubado na dala nung ako pa ay nagbakasyon sa Pilipinas. Tinipid ko rin yun. Siguro mga 1/4 yung nilagay ko and pinaghalo ko lang yun until mag-thick lang na hindi masyadong thick. Basta hindi ko pinahintay na maglatik siya dahil iba yung ating way ng ating biko ngayon. Ang tawag sa iba nito ay bibingka. Pero biko pa rin to sa amin. Yung biko talaga na basic na biko, yun talaga yung nakasanayan ko. Pero para maiba naman ngayon. Ito biko pa rin to with toppings nga lang. Nowadays talaga marami ng mga version ng mga biko, no? Marami ng version ng mga kakanin. So yung ating sauce dyan ay tinansya ko lang. Nagkuha lang ako ng 1 cup. And yun yung hinalo ko dito sa ating malagkit na sinaing. Sus, kung nasa Pilipinas lang ako, yung biko ko talagang gusto ko yung nagmamantika. Naninayang ako sa kukumama kung ubusin ko yung 4 na pack na dala ni Bel. Pero naitawid naman to, masarap naman siya. Sa sauce pala na ginawa natin kanina, nag-add ako ng konting salt, mga 1/2 teaspoon yun. Para hindi tayo masyadong maumay. Saktong-sakto lang din yung tamis nito dahil 1 cup lang yun na brown sugar yung nilagay natin. Yung muscovado naman, hindi masyadong matamis yan and healthy pa. Parang ano siya, natural sugar, ganun. And binake ko yan 400 degrees Fahrenheit ng mga 20 minutes. And pwede pa yan i-broil para mag-ano pa talaga siya. Mag-thick at parang may sunog-sunog pa konti yung top. Masarap din tong version ng biko na to. Pero kung papipiliin ako, yun pa rin yung biko na nakasanayan natin na mayroong latik sa ibabaw. Yun pa rin yun. Tapos nagmamantika, no? Makunat-kunat, tapos pipiliin natin yung tutong. Ang kagandahan lang talaga pagka gagawa tayo ng kakanin na sarili nating gawa, ma-adjust natin yung lasa. Hindi masyadong matamis, saktong-sakto lang. Napakasarap nito pagka mainit-init pa and then i-partner ng black coffee. O, diba, meron tayong pang merienda sa hapon. Meron na din kaming breakfast bukas. Ito yung breakfast namin ni Beth.